Totoo nga, ang kasabihan sa buhay ng tao'y walang kasiguraduhan. Minsan matutulog ka lang at paggising mo'y iba na ang iyong kalagayan. Napatunayan ko ito at ng milyon-milyong alimang tulad kong natulog lang noong gabi ng Agosto 12, 1961. At paggising kinabukasan, mistulang naging bilanggo at hindi na nakalabas sa bayang nabakuran. Ako si Amelie Bowler, isinilang sa lungsod ng Berlin noong 1939. Ang isasalaysay ko'y nangyari na sa akin at sa aming bayan. 53 taon na ang nakaraan. Napakatagal nang nangyari, subalit sa akin parang kahapon lang at hindi ko may babaon sa limot. Naalala ko pa, ako no isang dalagang 22 taong gulang, nakatira ako at ang aking magulang sa silangang bahagi ng Berlin. Araw-araw ay bumabiyahe ako patungong kanlurang Berlin upang pumasok sa aking trabaho. Isa akong kawani sa malaking pagawaan ng gulong ng sasakyan. Masaya ako sa aking trabaho dahil marami akong kaibigan, maganda ang pasahod at ang kalagayan namin sa pagawaan. At higit sa lahat, dito ko nakilala ang aking kasintahang si Ludwig. Marami kaming plano ni Ludwig at kasama na rito ang pagpapakasal pagkalipas ng 6 na buwan. Nagpapatayo na siya noon ng tahanan para sa aming magiging pamilya at paghahandaan ko naman ang paglipat ng tirahan mula sa poder ng aking magulang patungo sa piring ng aking pinakamamahal. Kontento ako sa aking buhay at wala na akong mahihiling pa. Hanggang sa sumapit ang gabi ng Agosto 12, 1961. Tulad ng karamihan sa mga Berliner, natulog ako at tumaas ang kinabukasan ay magpapatuloy ang aking buhay. Niwala sa hinagap kong isang napakahabang bangungot pala ang nakatakdang mangyari. Kinabukasan, Agosto 13, 1961. Papasok sana ako sa trabaho subalit wala lang biyahe ng tren patungong kanlurang Berlin. Ang sanhi nito ay ang Cold War o panahon ng tensyong politikal at tensyong militar. Sa pagitan ng hindi pagkakaunawaan ng Estados Unidos ng Amerika, Britanya at Pransya na demokratiko ang namamahala sa kanlurang Berlin at Soviet Union na komunista naman ang namamahala sa silangang Berlin. Tuluyang nahati ang silangan at kanluran sa pagbuo ng pader Berlin o Berlin Wall sa Ingles. Tinulungan ng mga sumakop na ayusin ang ekonomiya ng kanlurang Berlin sa pamamagitan ng pag-angkin ng Soviet Union sa lahat ng mga pwedeng mapakinabangan sa silangang Berlin na naging dahilan naman ng pagiging usad-pagong na pag-unlad ng bahaging ito. Hindi na kinaya ng mga taga-silangang bahagi ang pagkalugmok at pagsimulang tumakas ang mga taong patungong kanlurang Berlin. Bunga nito ay isinara ng mga gwardya ang mga butas sa Berlin Wall at lalong naging strikto na humantong sa kailangan ng agad-agarang barilin ang magbabaka sakaling tumakas ulit. Mas lalong napalayo si Amelie kay Ludwig at tuluyang naghiwalay sa loob ng 28 taon at isang beses lamang nakapagpadala ng sulat si Ludwig kay Amelie sa tulong ng isang kinatawan ng pamahalaan sa kanlurang Berlin sa patagong pagbigay nito na naglalaman ng katagang hihintayin kita. At sa wakas, sa tuluyang pagwasak sa Berlin Wall ng mga tao, si Amelie ay 50 taong gulang na, ngunit sariwang-sariwa pa rin sa kanyang isipan na si Ludwig ang minamahal niya. Agad niyang inabangan si Ludwig, dala-dala ang pag-asa, takot at kaba. Nagbabaka sakaling matutupad ni Ludwig ang pangako niya at sa paglingon niya sa kulumpon ng mga nagsisigawan na tao ay nakita niya ang kanyang kasintahan. Nagkitang muli sina Amelie at Ludwig at masayang itinuloy ang naudlot nilang planong pagpapakasal makalipas ang 1 buwan.